So mga tol, alam na nga po ng karamihan na nag-overweight si Jonrel Casimero sa weigh-in nila ni Saul Sanchez nito lang nakalipas na Sabado bago ang labang kinabukasan. Yung dapat po kasing 122 pounds limit, lumagpas po si Casimero ng 1.2 pounds. Tumimbang po kasi si Casimero mga tol ng 123.2 pounds. Pero natuloy naman po ang laban na yan mga tol dahil nagkasundo ang magkabilang kampo sa rules ng JBC na kailangan 2 oras bago mag-umpisa ang laban. Isasalang muli sa timbangan si Casimero at kailangan niyan tumimbang lang ng 128 pounds. So nakuha naman po ni Casimero mga tol ang 128 pounds. Kaya natuloy po ang laban. At alam na nga po ng lahat ang nangyari. Tinapos lang ni Casimero sa round 1 pa lang itong si Saul Sanchez. Pagkatapos ng laban mga tol, usap-usapan na masususpindi umano si Casimero ng JBC sa Japan dahil sa pag-overweight ni Casimero. Bali-balita pa nga mga tol na 6 na buwan hanggang 1 taon masususpindi si Casimero. Pero kahapon lang nalaman na po natin sa legit source na pinatawan na ng JBC na suspindihin si Casimero sa Japan ng 6 na buwan. Yan po ang post ng nagja-judge sa WBO na si Edward Ligas. Ayon umano sa CEO ng JBC na si Yasukochi na nakapanayam ni Edward Ligas, 6 na buwan daw umanong suspendido si Casimero. Pero sa kakapasok nga lang po ng balita ngayon mga tol, binago na daw ang suspendido kay Casimero. Imbis na 6 na buwan, ginawa na umanong 1 year. So ibig sabihin mga tol, 1 taon na hindi makakalaban si Casimero sa bansang Japan. Pero sa Japan lang yan mga tol, pwede naman lumaban si Casimero sa ibang bansa. Welta naman ng mga fans ni Cuadro Alas mga tol. Mukhang iniiwas daw talaga si Inoue kay Casimero. Sa kumakalat namang balita mga tol na nagalit umano ang promoter ni Casimero na si Masayuki Ito dahil sa pag-overweight ni Casimero. Totoo nga pong nagalit itong si Masayuki Ito mga tol. Pero noong makita ni Masayuki Ito na impresibo ang pagkapanalo ni Casimero, biglang nagbago ang mood ni Masayuki Ito. Na-impress ang promoter sa lakas ni Casimero at dahil sa magandang panalo ni Casimero, nabanggit ni Masayuki Ito na kakausapin umano niya ang kampo ni Inoue para sa potensyal na laban kay Casimero. At dahil hirap na rin daw si Casimero sa timbang ng 122 pounds, gusto ni Masayuki Ito mga tol na sa featherweight division sila maglaban ni Inoue o kaya naman daw sa catchweight. So ibig sabihin, kung hindi 123 pounds, sa 124 pounds maglalaban yan. Pero depende pa rin daw yan mga tol kung gusto daw ng mga Japanese na matuloy ang laban na yan. So magbabase nga po itong si Masayuki Ito mga tol sa mga tao kung gusto nga ba matuloy ang laban na yan. So sana nga mga tol maikasa na po ang laban na yan dahil yan po ang gustong-gustong laban ng mga Pinoy fans, ang Casimero versus Inoue, para matuldukan ng mga tol kung sino ang mananalo sa dalawa. Aminado naman itong si Masayuki Ito mga tol na malakas itong si Inoue. Kaya daw nitong talunin si Casimero. Pero naniniwala din daw si Masayuki Ito mga tol na si Casimero lang daw ang may potensyal na tatalo dito kay Inoue. So parang 50-50 nga po itong si Masayuki Ito mga tol kapag nagkatapat yang dalawa. Sa mga nagsasabi naman mga tol na pipitsugin umano itong nakalaban ni Casimero na si Saul Sanchez. Sa mga hindi po nakakaalam mga tol, bukod tanging si Casimero lang ang nagpa-knockout dito kay Saul Sanchez. May mga talo naman itong si Sanchez pero hindi pa ito na-knockout. Masyado din pinoproblema ng iba mga tol ang pag-overweight ni Casimero. Samantalang yung pag-overweight ni Ryan Garcia ng 3 pounds sa labang kay Devin Haney hindi naman napapansin ng iba. So natural lang mga tol sa boxer na minsan sumasablay sa timbang. Hindi lang naman si Casimero mga tol ang nakakaranas niyan. Nagkataon lang mga tol na mahigpit sa Japan kaya nasuspindido si Casimero ng 1 taon. Pero sana suportahan na lang po natin mga tol ang mga Pilipinong nagbibigay karangalan sa bansa natin. Sa iba pang balita mga tol, pauwi na po ng Pilipinas ang Team Casimero ngayong araw na ito. So malamang niyan mga tol, mamimigay na naman si Casimero ng sako-sakong bigas sa lugar niya.